dumako na po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pagpapatuloy po natin ang ating serye sa liham ni Pablo para sa mga taga-Kolosas. Ang nakatalaga sa akin, ipinadala sa akin na bahagi ng Kolosas na ating pag-aaralan sa umagang ito ay sisimulan natin mula doon sa chapter 2 verse 1 hanggang 7. Yan ang ating passage na ating pag-aaralan sa umagang ito. Basahin po natin magmula chapter 2, verse 1 hanggang verse 7. Narito po ang salita ng Diyos ayon sa pagkakasalin sa Tagalog. Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo. Gayon din para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng personal. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman tungkol sa hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Sa pamamagitan niya, nahahayag ang lahat ng nakatagong kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ni numan sa pamamagitan ng mga mapang-akit na pananalita. Kahit na wala ako riyan, kasama naman ninyo ako sa Espiritu. At ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Kristo. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Panginoon, kami po'y nananalangin na wala pong ninuman sa amin ng sinuman po sa amin ng mayroong kakayahan sa kanyang sarili na hawakan ng mga kamangha-mangha, mga dakilang bagay na ito, Diyos. Kaya hinihiling po namin ang tulong ng iyong banal na Espiritu upang ipaunawa, gawin mong pong malinaw sa amin ang iyong salita sa umagang ito, ang iyong salitang dumadalisay sa aming mga kaluluwa, ang iyong salita na umaakay sa mga kaluluwang ligaw upang kami po ay makakilala ng kaligtasan mo, Diyos. Pagpalain mo po ang lahat. Sa iyo po namin itinatagubilin ang aming gagawin sa mga susunod na mga sandali. Narito nga po, Panginoon, ang pangangaral ng iyong salita. Mangusap ko po sa bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. May mga tao na nahuhumaling sa mga tinatawag na hidden treasures. At kaya siguro may narinig na kayo na mga tao na ang kanilang pinagkakaabalahan sa buhay, full-time na sila doon, kumbaga, ay mga pagiging treasure hunters na ang kanilang trabaho ay maghanap ng mga tagong yaman.
At ang ilan sa mga kanila mayroong hawak-hawak na mapa. At hindi natin alam kung saan galing ang mapa na kanilang hinahawakan. Maaaring tunay, maaari rin namang hindi. Mayroong mga tunay na hidden treasures, mayroon rin namang hindi. Mayroong mga tunay, mayroon namang mga alamat. Sa atin sa Pilipinas ay mayroong tinatawag na Yamashita treasure. Ang General Yamashita ay isang commander ng mga Hapon noong panahon ng mga ikalawang digmaang pandaigdig, ng mga naritong mga Hapon. At sinasabi nila na noong siya raw ay nakaramdam na matatalo na ang Japan, ay ang kanyang mga naipong mga kayamanan ay naitago kung saan-saan, mga tunnel, mga bundok. At hindi ko alam kung may mga naniniwala po sa inyo roon, pero ang consensus, hindi ko sinasabi na ito ay mali, pero ito yung consensus na yung Yamashita treasure ay isang alamat. At yung kung gaano kalaki yun na sinasabi nila ay maaaring hindi totoo. Yun ang consensus. At hindi naman nila sinasabi na maaaring may mga individual Japanese na mayroong mga itinatago rin naman talaga na nung naririto, mga individual Japanese, hindi yung ganun kalaki sa naipon na sinasabi nila ni General Yamashita ay maaaring mayroon nga na may mga naitago rin yung ibang mga Hapon. Kaya hindi naman po nasasayang inyong paghahanap. Sana balang araw ay may mahukay ako doon sa aming bakuran. Gayon rin naman kung may mahukay kayo sa inyong bakuran, ay bahagian naman po ninyo kami. At kami po ay makinabang rin. Pero alam niyo po, nagtanong po ako sa uso na kasi ngayon ang AI, di ba? Yun na yung bagong search ngayon. Sabi ko, bigyan mo nga ako ng listahan ng 5 pinakamalalaking tunay na hidden treasure, tunay na natagpuan. Real hidden treasures that were found, at i-arrange mo magmula doon sa pinakamataas hanggang pinakamababa, top 5. Yun ang hiningi ko sa AI. At ito ang number 5. Mayroong tinatawag na Ridge Hoard treasures. Ang halaga niyan ay $10 million. Mayroong Groville Hoard saddle. At ayan, interesting ang kwento nito. Namasyal lang sila kasama yung aso. Alam niyo ba yung walking the dog lang, ipapasyal mo yung aso mo. Doon sa napasyalan nila ay doon nila nakita. Ang estimate noon ay $10 million to $15 million ang halaga. Sinong may aso dito? Ayan, pasyal na kayo. So, yung mga nabanggit na yon, yung number 5, number 4, yan nakatago sa lupa, sa ilalim ng lupa. Yung top 3, lahat galing sa lumubog ng mga barko ng mga malumang panahon. Ang isang barko na tinatawag na Señora de Atocha, $400 to $450 million. Parang nangangarap na kayo, no? Mayroon ring barko na tinatawag na Mercedes, braso de Mercedes lang natitikman natin. Mercedes treasure. Halaga niyan, $250 billion, $500 million. At ang number 1, Shipwreck Red Orele, San Jose Ship, Black Swan Project. Isipin niyo kung gaano kalaki ito. $17 to $20 billion ang estimate niyan. At ang discovery niyan, noong 2015 lang ata na-discover yan. Bakit ko ba nasasabi ito? Bakit ko ba nasimulan ang pag-uusap? Mamaya nyo na malalaman kung bakit. At ikukonekta natin yan sa ating masasambit na mga bagay
mamaya. Ang gusto ko lang sabihin ay nagkaroon ako ng pribilehiyo na ipakilala sa inyo yung liham bilang isang ancient letter na mayroong mga bahagi, di ba? At doon nga ay pinakita natin na tulad ng mga modernong liham ngayon ay mayroong parts of the letter. Ang mga sinaunang liham rin, mayroong ring sinundan si Pablo sa kanyang mga liham na parts of the letter. Hindi nga lang katulad ng mga parts of the letter ngayon kasi nga ibang kapanahunan na sila. Sa sulat na ito sa Colosas, nakita na natin, lumipas na. Nakita natin kung sino yung may akda, kung sino yung sumulat. Nakilala na natin ang mga tatanggap ng liham. Tapos na ang mga pasakaling pagbati. Tapos na ang mga pasakaling pasasalamat. Tapos na ang mga pasakaling pananalangin. Nandoon na tayo, o kung wala pa tayo doon, ay papasok na tayo. Mayroon kasing hindi pagkakasundo rin yung mga scholar, yung mga matatalino kasing nagsisipag-aral nito. Ganun talaga mga matalino eh. Hindi rin sila nagkakaisa. Pero kung wala pa tayo doon sa body of the letter, papasok na tayo doon. Dito sa ating binasa mula sa Colossians chapter 2. Dito sa tinatawag na katawan ng liham, body of the letter, dito mo isinasaad ang tunay na dahilan kung bakit ka sumulat. Wala nang mga pasakali eh. Alam nyo ba yung dinalaw kayo ng inyong kumpare sa inyong bahay? Napasyal ka pare. Ayan, di ba? Dami kumusta ng mga bata? Kumusta yung inaanak ko? Tapos nung malapit na siyang umalis, pinagmerienda mo na, malapit na siyang umalis, yung sasabihin niya yung kanyang sadya. Ano bang yung sadya? Pare, pwede ba kung gipit na gipit ako ngayon? Pwede bang makahiram na? Daming pasakali. Yun pala ang pakay. Yun pala ang sadya niya. Yun. So, dito sa body of the letter, tapos na ang mga pasakali. Sasabihin mo na kung ano ang sadya mo. At ang dahilan kung bakit nasulat ang Colosas ay dahil may problema doon sa lugar na yon. Ang founder ng iglesia na si Epapras, bumisita sa nakabilanggong si Pablo at siya ay nagulat ng mga nangyayari sa Colosas. Alalahanin niyo, hindi pa napapasyal si Pablo doon. At ang problema ay may mga bulaang guro na may mga taglay na mga huwad na katuruan, mga bulaang katuruan, mga false teachings na nagbabantang pumasok sa iglesia. Yung precise nature, yung kung ano yung problemang yun, kung ng kanilang, ano ba yung dala-dala nilang katuruan, ay hindi rin yan, sabi ko nga sa inyo, yung mga matatalinong scholar na nagsisipag-aral dito, hindi rin sila nagkakasundo. Nung inintroduce siguro sa inyo ito, ay may mga nabanggit tungkol sa Judaizers, may nabanggit na Gnosticism. Ako, ang position ko, kasi may nabanggit na parang pinaghalo na mga worship of angels, ayan, o kaya mga sabat. So, sa akin, ang position ko dito na ang nature ng false teaching na nakapasok sa Colosas ay parang pinaghalong katutubo nilang mga paniniwala at Jewish practices. Hindi yun malayong nangyayari. Nangyayari yun kahit saan. Yung mayroon kayong katutubo, native na mga paniniwala, tapos mayroong pumasok na mga paniniwala. Ang gagawin mo, paghahaluin mo. Halimbawa na lang, mayroong mga albularyo dito na naniniwala na sila ay nagpapalayas ng mga spirito, ganon. Pero nung dumating yung mga Kastila, tinanggap rin nila yung Katolisismo, kaya yung mga
lumang paniniwalang katutubo dito sa Pilipinas, mga dating ginagawa ng mga babaylan, mga gano'n, kung inyong naririnig 'yon, hindi nila iniiwan yun kundi inihahalo nila yung Katolisismo. Naniniwala siya doon sa mga espiritu, yung mga kaibaan, yung mga duwende, mga gano'n, pero mayroon rin siyang hawak-hawak na Santo Niño. Paghahaluin mo lang, maaaring ito ay isang katutubong reliyon doon sa lugar na yon na hinaluan ng Jewish items. At tulad ng mga takot ng mga Pilipino sa mga espiritu, ay may mga shaman-like figures din sila. Mayroon rin silang mga babaylan. Yung mga babaylan, bago dumating ang mga Kastila, sila yung may mga special na kapangyarihan, sila yung mga nakakausap sa mga espiritu. Gaano na ba katagal yung kasi may historical yun yung value yon, yung teleserye na Amaya. Yung babaylan doon si Amaya, special siyang babaylan. Kung mayroong mga babaylan doon at kumokontak sa mga espiritu. Kung inyong maiisip, maalala sa mga nakapanood noon, ang main character doon ay may kakambal na ahas. At siya ay may iba't ibang kakayahan. Yung isa doon ay kakayahang lumakad sa tubig. Yun po ay kanilang may pagsangguni po sa mga historiador, yung mga palabas na yon. Yun po yung paniniwala ng mga ninuno natin. Mayroong spirit world at mayroong mga may kakayahan na kumontak sila, yung mga may special powers. Parang ganun din. Yun po siguro ang pinakamalapit na illustration doon sa kung ano ang maaaring nangyayari doon sa Colossus, na mayroong mga katutubo silang paniniwala na hinaluan ng Jewish beliefs and practices, at mayroon rin po silang mga shaman-like figures, parang babaylan rin nila, na kung gusto mong magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga espiritu, kailangan mong sumangguni sa kanila. At never pong nawala ang mga babaylan natin. Maaaring hindi na natin ginagamit ng mga babaylan. At sa atin po, kahit napaka-moderno na ng ating panahon at marami ng mga ospital, pag may nagkakasakit pa rin, ay sumasangguni pa rin ng mga tao doon sa mga may kakayahang kumontak sa mga espiritu, mga albularyo, di ba? Mayroon pa ba dito yon sa inyong lugar? Manggaton, sabi nila, manggaton, mag-aalay, na pag-usapan habang wala pa kayo dito, ay pinag-uusapan namin yung dugo, yung salitang natigis na dugo. Yan, natigis na dugo. Ginagawa pa rin yan kapag may bagong tayo na gusali, bagong tayong tulay. Hindi ba kayo'y may mga tao gumagawa ay padalaan mo na kakatay ng manok, ititigis yung dugo ng mga hayop doon para daw tumibay, para daw ligtas yung mga tao doon. So kahit mahigit 300 taon ng Katolisismo sa Pilipinas, hindi rin nawala yung mga katutubong paniniwala na hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin. At parang ganun ang nangyayari dito sa Colossus. Mayroon silang mga figure na tulad nun. May mga access, may mga kaalaman sila sa spirito. They have the secret knowledge to the spiritual world. Ang punto dito ay, ang punto na sinasabi dito, at pangungunahan na natin yung mga verses ay, eto, hindi nyo kailangan ng mga bagay na yan. Iisang kaalaman ang kailangan nyo pagdating sa kaalamang espiritual. Si Kristo lamang ang kailangan nyong makilala. Sa tingin ko, si Brother Bicoy siguro ang nangaral mula doon sa Colossians chapter 1 verse 15 to 20, at
ang itinuturo doon Christ is supreme, di ba? Siya ang pinakamataas sa lahat. Siya ang may lalang ng lahat ng mga kapangyarihan. Siya ang may lalang ng mga may trono. Siya ang pinakamataas sa lahat. Kasi yun ang punto na kailangang malaman. Kapag nasa inyo si Kristo, wala kayong dapat ikatakot sa mga espiritong nakapaligid. Mga espiritong kinatatakutan ninyo. Mga espiritong pinapalayas daw ng mga albularyo. Mga espiritong pinapagalayas daw ng kanilang mga alay. Di ba? Pag may sakit, kaya nga tinatawag yung albularyo, mag-aalay ng atay ng manok, atay ng kung ano-ano. Kasi takot ang mga tao sa mga espiritong ito. At ganun rin sa Colosas, ang sinasabi nasa inyo na si Kristo, ang pinakamataas sa lahat. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Wala kayong dapat ikatakot sa mga spiritual na bagay na yan. At hindi nyo na kailangan ng mga spiritual na kaalaman, ibang bagay. Sapat na ang kaalaman ninyo kay Kristo. Mayroong isang palabas noong araw. Puros noong araw, no? Pasensya na kayo pag tumatanda na talaga, puros noong araw ang ating naaalala. Mayroong isang palabas doon, yung Survivor Philippines, na napunta sa islands. Alam niyo ba yun? Survivor Philippines, na napunta sila sa isang island. At yung grupo nila ay napagkasundan nila na manalangin. At ang nanguna sa panalangin, ang isa sa mga contestant noon ay ang basis ng parokya ni Edgar, si Bowie. Siya ang nanguna sa panalangin at nanalangin siya sa ngalan ni Jesus. At pagkatapos niyang pagkatapos niyang manalangin sa ngalan ni Jesus, ay mayroon siyang idinugtong sa kanyang panalangin. At ang sabi niya ay, sa mga espiritu na naririto sa lugar na ito, sa island na ito, ay kinikilala rin namin ang inyong otoridad. Nanalangin, humingi rin ng proteksyon mula sa mga espiritu yun. Mayroon siyang isang kasama na contestant, yung veterinaryo doon, si Dr. Ferds Resio. Sabi niya, ay hindi nyo na kailangan yan. Sapat na si Jesus. Sapat na si Jesus. At tama naman. Nanalangin ka na. Humingi ka na ng tulong kay Jesus. Kailangan pa ng tulong ni Jesus sa mga espiritong naroon sa islang yon. Mula sa mga kapanahunang ito, nung sinulatan ni Pablo, ng mga taga-Colosas, hanggang sa ating kapanahunan, halos wala ring nagbago. Kahit sabihin natin na may mga moderno na ng paniniwala. At may mga tao rin na hindi na naniniwala sa kahit anong uri ng spirito. Marami pa rin ang naniniwala sa iba't ibang mga spirito at marami pa rin silang kinatatakutan. At sa kanilang paniniwala ay kailangan na katakutan ng mga spirito ito, wag silang galitin, mag-alay ng kung ano-anong alay para sa kanila. At yun ang nangyari nung araw rin sa Colosas, sa aking tingin. In this way, ito yung paraan, ito yung rason kung bakit yung sulat na ito na isulat. Kahit sinasabi natin, kilala natin si Kristo, at tayo ay nakakakilala na sa Kanya, mayroon pang ilang sa atin na nahuhumaling pa rin o mayroon pa ring ideya na kailangan pa rin ng mga bagay-bagay na ito para tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa spiritual world, sa daigdig ng mga spirito. Ang sabi ng liham na ito, ang punto dito at isa ito, di ba? Ang sinasabi ko dito, the very reason why the letter was written, ito yung katawan ng liham, ito yung pinakapunto. Walang paligoy-ligoy. Ang sinasabi ng liham na ito, hindi nyo kailangan yan. Si Kristo lang kailangan nyo. Hindi nyo kailangan ng mga iba-iba pang ritual,
iba-iba pang pagsangguni sa mga anghel, iba-iba pang gawaing espiritual na tila kulang si Jesus, na hindi sapat si Jesus. Yun ang pinakapunto ng liham na ito. Sa mga nagdaang mga pag-aaral natin, pag-aaral rin ninyo, ay mayroong nabanggit tungkol sa paghihirap ni Pablo sa kanyang paglilingkod bilang apostol. Nasa verse 24 yon. Ang sabi niya sa verse 24 ng chapter 1 verse 24 ay, nagagalak ako sa aking paghihirap. Tandaan niyo yung word na yun, ha? Sa salitang Ingles ay, yan ay toiling, o striving. Dito sa verse 29 rin ay may sinasabi na sa kanilang pangangaral kay Kristo, verse 29, ito ang aking pinagsisikapang matupad. Paghihirap, pagsisikap, toiling, striving. At dito sa chapter 2, verse 1, mayroon pang salita na related dyan. Ang sabi niya, nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang aking pagsisikap, struggling. Lahat ng ito, pagsisikap, paghihirap, pagtitiis, may kinalaman lahat yan sa ministry ni Pablo. At yun, ang sinabi niya, doon nagsisimula ang ating passage, na ang kanyang mga paghihirap na ito, ang kanyang mga pagpapagal na ito, ay para sa una, Colossians, Laodiceans, at iba pa. Sabi niya, nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo. Gayon din para sa aking sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin. Ang mga binabanggit dito ni Pablo ay mga iglesia na hindi pa niya napapasyalan. Itong pagsisikap ko para sa inyong kapakanan, para sa inyo, taga-Colosas. Tapos yung Laodicea, magkakapit-bahay kasi yan, isang church sa Laodicea, malapit sa Colosas. Ang kwento, kung bakit nung nagkaroon sa mga churches na ito, ang pinasyalan talaga ni Pablo ay yung iglesia sa Ephesus. Ngayon, nandoon si Epaphras, pag uwi niya sa kanyang bayan sa Colosas, nagtatag siya ng iglesia doon. At may nagtatag rin doon sa Laodicea. So, dumadami yung mga churches doon at hindi pa nabibisita ni Pablo ang mga churches na ito. Sinabi niya, maging ang aking mga pagsisikap, ginagawa ko upang sa inyong kapakinabangan. By the way, para lang ma-imagine ninyo kung gaano kalapit yung Laodicea sa kanila, ay tinignan ko yan sa mapa. At ang estimate na layo kasi niyan ay 14.6 kilometers. Ayan. To give you an idea, yung munisipyo ata dito sa Squal is 18 kilometers. Ayan. So, di ba, yun din yung malapit sa inyo, di ba? Kung mayroong guiding light Squal, yun yung pinakamalapit sa inyo. Pero wala. At kaya malayo po mga pinanggagalingan namin na kami pong bumibisita dito para kayo po'y makapiling sa paglilingkod. So, ang sinasabi ni Pablo, ang kanyang ministeryo bilang apostol para sa lahat ng iglesia. Kahit yung mga hindi pa niya nabibisita ng personal. At ang kanyang mga pagpapagal na ito, na applicable sa lahat ng iglesia, ay mayroong mga bagay-bagay na gustong makita si Pablo. Ito ang dahilan kung bakit na lang siya nagpapagala, na naririyan yan dito sa verse 2. Ginagawa ko ito upang. Yan na yung mga gusto niyang mangyari sa mga iglesia pa, kaya siya ay nagpapagal. Okay? Sinong gumagamit ba ng English diyan? May gumagamit ba ng English? O sige, para walang gaanong problema sapagkat
may mga complications yan sa mga gumagamit ng, alam ko mga gumagamit ng NASB ay hindi itong mga susunod ay kung i-diagram nila, isa-subordinate nila yan. Pero ang susundan ko ay yung pagkakasalin dito sa ating Tagalog Bible. Okay? Mayroon rin isang posisyon na tatlo yan. Pero ang susundan natin yung paano yung phrasing sa ginagamit nating Biblia para naman magtiwala kayo sa Bible na ginagamit nyo. Ayaw ko rin naman na mawalan kayo ng tiwala sa inyong Bible na ginagamit. Ito ang susundan natin. Ang sinasabi niya, ginagawa ko ito upang, una, palakasin ang kanilang loob. Sa wikang Ingles ay so that their hearts may be encouraged. Ang puso sa mga sinaunang mga Griego, sa kanilang kultura, ay hindi lamang tumutukoy sa emosyon. Pag sinasabi kasi natin, usually pag sa ating kapanahon, palakasin ang loob, ay palakasin lang para magkaroon ka lang ng katapangan. Encourage their hearts, para nadidepress ka, para hindi ka na ma-depress. Sa kanila, yung heart ay tumutukoy sa buong pagkatao natin. Sakop nito ang ating damdamin, kasama yan. Kasama dito yung mga pagpapasya natin. Kasama dito yung mga iniisip natin, yung mga pinaninindigan natin. Sa makatuwid, ang pagpapagal ni Pablo ay para lumakas yung ang kabuuan tayo tungkol doon sa ating commitment sa ating Panginoon, ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Yung mapanghihinaan ka ng loob ay anumang bagay na nakakaapekto sa ating relasyon sa Panginoon, na nais nating kumalas. Kaya kailangan palakasin ang puso, palakasin ang loob upang tayo ay manatili kay Kristo, manatiling tapat sa Kanya, puso, isip, damdamin, lahat-lahat sa atin. Hindi ba ang pag-ibig sa Panginoon ay pag-ibig, ayon sa itinuro ng Panginoon, ay pag-ibig sa Kanya ng buong puso, isip, kaluluwa? Ganon ang ideya dito, na ang ginagawa ni Pablo para lumakas ang mga mananampalataya, lumakas tayo, ang mananatili tayong nakakapit sa Panginoon. Yun ang isang bagay na gusto, nais makita ni Pablo, kaya siya ay nagpapagal. Pangalawa ay mabuklod sila sa pag-ibig. Yan ang isinasubordinate ng maraming salin, pero dito hindi subordinated, kundi karagdagan at ang ginamit dito, at mayroong silang sariling grammatical reason. May mga ibang salin rin sa Ingles tulad ng NIV at CSB na gumagamit nito. Bukod sa pagpapalakas ng loob, upang mabuklod sila sa pag-ibig. Ang isa sa mga dapat makita sa isang iglesia na lumalago ay nag-iibigan ang mga kasapi nito. Na kinikilala natin ang ating mga sarili, hindi bilang mga hiwa-hiwalay na mga tao na walang kinalaman. Hindi ko naman yan kadugo, agkumatang kanayon, hindi ko naman yan kamag-anak, hindi ko naman kaibigan yan. Nagkataon lang nakasama ko sa church. Nagkataon lang nakasama ko sa church. Hindi yun ang kalooban ng Diyos sa pagtitipon niya sa atin sa isang church. Hindi ito aksidente. Hindi ito nagkataon lang, kundi pinagbubuklod-buklod ng Diyos ang mga tunay na mananampalataya sa iisang samahan upang sila ay makilala na sila ay may iisang Panginoon, iisang kaligtasan, iisang pinaglilingkuran,
At kanilang mapagtanto na kaisa ko rin siya. Isang aming Ama sa langit. Eh di ano ko siya, kapatid ko siya. Iisang aming Panginoon, o di kapwa kami tagalingkod. Iisang ang kalagayan namin, pareho kaming makasalanan na niligtas. At ang nais niyong makita nga sa pagpapagal, at dapat itong makita sa lahat, ito dapat naisin ng lahat ng naglilingkod para sa Panginoon. Kung ikaw ay mayroon ng ibinigay sa iyo na tungkulin ng Panginoon sa paglilingkod sa church, ay isa ito sa mga nais mong makita. Una, nabanggit na natin yung mapalakas yung puso, loob ng bawat isa sa pananampalataya kay Jesus. Ito yung pangalawa, doon sa mga tinipon ng Diyos sa isang grupo, ay may makita kang pag-ibig sa isa't isa. Mga kaibigan, tayo, yun ang nais makita ni Pablo. At kapag nakita na ito, na lumakas na ang ating loob, lumakas na ang ating puso sa ating pagkilala kay Jesus bilang Panginoon, pagkilala sa Kanya bilang ating Panginoon, tagapagligtas, at mayroon na tayong pag-ibig sa isa't isa, ang susunod dito sa ating Bible ay sa gayon. Yan ang magiging resulta. Kapag sinabing sa gayon ay yan ang magiging resulta. Etong magiging resulta pag nakikita na yon sa isang church. Mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman tungkol sa hiwaga ng Diyos. Yan. Minsan, mas nakakalito, mas mahaba sa Tagalog. Sa wikang Ingles, ganito yan. To reach all the riches of full assurance of understanding. Yung isinalin sa Tagalog na maranasan nila ang ganap na pagpapala, kumpletong pagpapala, sa wikang Ingles ay to reach all the riches. Parang yaman ang tinutukoy ito. Ito'y mayaman. Itong kayamanan ng pagkakilala na tayo'y may assurance at mayroong pagkaunawa doon sa kaalaman tungkol sa misteryo ng Diyos. The mystery o hiwaga ng Diyos ayon po dito sa ating talata. Mauunawaan natin ng kabuuan yung yaman ng kaalamang nasa Diyos na tinatawag dito sa Tagalog na pagpapala. Na kapag nakikilala natin ang Diyos, nalalaman natin ang kanyang kalooban, nakikilala natin ang kanyang mga layunin, kung sino siya at ang kanyang mga aral, yan ay pagpapala. At full riches ang sinasabi dito. At ang karugtong yan, matatagpuan ba yan sa iba? Ang sinasabi dito ay walang iba kundi si Kristo. O sa wikang Ingles, which is Christ. Kay Kristo, ang sabi dito, sa pamamagitan niya nahahayag ang lahat ng nakatagong kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Wikang Ingles, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Kahit hindi na tayo makahanap ng hidden treasure na may halagang 17 to 20 billion dollars. Ang sinasabi dito ay kung kaalaman lang na spiritual, na kay Kristo lahat. Hindi mo ito mahahanap pa sa iba, hindi mo kailangang hanapin pa sa iba. At mayroong masasabi tayo na may mga punangan na may redundancy. Yung redundancy, may paulit-ulit kang sinasabi. Si Pablo, ang tingin ng iba ay
hindi gaanong konserbatibong mga scholar, ibig sabihin hindi sila gaanong believe kay Kristo, ay sabi na may mga tema na paulit-ulit si Pablo, parang naubusan ba siya ata, parang ganun. Paulit-ulit kasi tingnan niyo yung chapter 1 verse 9 to 10. Nabasa na natin yan noong araw eh. May kinalaman uri yan sa kahalagahan ng kaalaman ng Diyos na ating dapat rin na matanto yung kaalamang nasa Diyos. Colossians chapter 1 verse 9 to 10 na nadaanan natin. Kaya naman mula nang marinig namin ito, patuloy namin idinadalangin sa Diyos na sana ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Ayun uli, karunungan at pangunawa. Verse 10, gayon sa gayon makapamumuhay kayo na makapamumuhay na kayo ng may karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Knowledge of God. May kinalaman uli sa knowledge, pagkakilala, karunungan, kaalaman sa Diyos. At ito nga yung ating sinasabi. Kasi naroon tayo sa body of the letter. At hindi lang niya ginagawang malinaw yung kanyang pakay, sinasabi niya dito yung ano ang kailangan. Etong problema sa Colosas na sinasabi nyo na kailangan pa ng ibang mga kaalamang espiritual tungkol sa mga spirito upang tayo tunay na mayroong magkaroon ng kaalamang espiritual. Ang sinasabi dito, may redundancy kasi inuulit-ulit kasi yun yung binibigyang diin. O sa wikang English, emphasis. Diba? Mayroon kang ine-emphasize, binibigyang diin. Na si Kristo lamang kailangan yung makilala. Gusto nyo ng kaalamang spiritual, si Kristo lamang yun. Huwag nyo nang tanggapin yung ibang mga nagsasabi na kailangan nyo na bang ibang kaalaman tungkol sa ibang mga spirito, ibang mga kaalamang spiritual. Si Kristo lamang ang kailangan ninyo. At ang pagkakasabi dito nga ay sa kanya ang lahat ng nakatagong kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Ipinipresenta ang karunungan at kaalaman na makukuha kay Kristo bilang isang nakaimbak at nakatagong kayamanan na saganang-sagana na kung ikaw ay na kay Kristo na, mayroon kang access dito. Mayroon kang paraan para mapakinabangan ito. Ang yaman ng karunungang ito ay abot na natin. Nasa atin ito kapag kilala na natin si Kristo. Mayroon pong isang parable ang ating Panginoon. Isang talinghaga sa Matthew 13:14. Hindi po ito eksklusibo tungkol sa kaalaman, kundi may kinalaman ito doon sa kaligtasang iniaalok ni Jesus. Mateo 13 verse 44. Naalala ko ito sapagkat related rin naman ito tungkol doon sa kung gusto mo ng tunay na yaman, na kay Kristo yun. Yamang spiritual, yamang karunungan, yamang kaligtasan, na kay Kristo lahat yon. Matthew 13 verse 44. Maiksi lang po ang talinghagang ito. Ang sabi sa Matthew 13 verse 44, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na yon. Mayroong isang tao na nagtatrabaho sa isang bukirin. Mayroong ipinapagawa sa kanya. Hindi niya lupa yon.
napag-utusan lang siya at maaaring siya ay napangakuan na makakatanggap ng sahod. At doon sa pinapatrabaho sa kanya sa bukiring yun ay kailangan niyang maghukay. Naghahanap buhay lang siya. Ngunit sa kanyang paghukay ay, alam niyo ba yung tunog, pag mayroon kayong dalang ala, di ba? Alam niyo yung tunog ng lupa, tunog ng buhangin, pero pag mayroong tug, iba yun Ano kaya yun? Tug, tug. Parang kahon Di hinukay niya ulit. Hinukay niya ng mas malalim, kanyang binuksan. Natuklasan niya, ito'y isang kayamanan. Naubod ng halaga. Napakalaki ng halaga ng kayamanang naroon. Bakit kanyo? Kasi okay lang sa kanyang mawala ang lahat sa kanya. Binenta niya lahat ng kanyang ari-arian. Ang iniisip niya ay, gusto rin naman niyang makuha yung kayamanan na yun sa legal na paraan. Kaya gusto niyang bilhin yung lupa. Kasi hindi niya yung pag-aari. Di ba? Parang hindi niya yung lupa, tapos kinuha mo, di parang nagnakaw ka nun. Gusto niyang makuha yun ng legal. Ang ginawa niya, umuwi siya ng bahay at pag uwi niya ng bahay, lahat ng nakita niya na pwedeng ibenta niya. Anong ginagawa mo? Sabi ng misis niya, ibebenta natin lahat ito. Basta magtiwala ka lang sa akin. Lahat ng yan, pati, huwag naman yan. May sentimental value sa akin yan. Sabi ng misis niya, hindi, ibebenta natin lahat yan. Kailangan maibenta natin yan. May mas mahalaga tayong dapat na mabili. Masunurin naman ng kanyang asawa siguro at naibenta niya na lahat-lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng maski mga lumang plato, mga lahat ng nasa aparador, lahat ng mga gamit, at binili niyang lupa at masaya siya sapagkat nakuha niya ang kayamanang gusto niya. Ang sabi dito ay, ito ay tulad, yan daw ay tulad ng kaharian ng langit, tulad ng kayamanang nakabaon sa bukid. Ang talinghagang ito na ibinahagi ng ating Panginoon ay kanyang ibinahagi upang ipakilala na ang kaligtasan na kanyang daladala, ang mabuting mensahe, ang ebanghelyo na kanyang daladala ay walang katumbas ang halaga, mawala na sa atin lahat. Makamtan lang natin si Kristo ay okay na sapat yun. Mawala na ang ari-arian natin. Nawala na ang katanyagan, ang kasikatan, kung ano man na mayroon tayong pinapahalagahan natin. Mawala na lahat yun. Basta nasa iyo lang si Kristo. Yun ang pinakamalaking kayamanan sa lahat. All-inclusive yun hindi lang doon sa kaalaman, hindi lang doon sa karunungan, kundi lahat-lahat ng sa buhay natin, si Kristo ang ating yaman na walang katumbas, na walang kapantay, na hindi ito mapapantayan ng anuman. Na kung yun lang ang mayroon tayo, ay yun na higit-higit na sapat. Wala na tayong kailangan pang iba, anuman na ang mawala sa atin. Yan ang mensahe noong talinghagang yun na related rin naman na maski ano na hindi na natin alam. Sila nang matalino. Sila nang marunong sa spiritual na mga bagay. Sila nang kung ano-anong alam. Ang mahalaga ay kilala ba nila si Kristo? Tayo, kilala natin si Kristo. At yun ang pinakamahalagang kaalaman sa lahat. Ang makilala si Kristo, ang makilala si Jesus. Kay Kristo walang kulang. Kay Kristo hindi kailangan ng supplement. Supplement. Alam yung supplement? Dagdag, di ba? May food supplement kasi daw di mo nakukuha lahat ng sustansya doon sa kinakain mo. Kaya bumibili ka ng food supplements.
Pagdating sa spiritual na bagay, kapag naroon na si Kristo sa buhay mo, hindi kailangan ng supplement. Si Kristo na lang sapat na yun. Nasa atin ang lahat ng spiritual. Taglay na natin ang lahat ng spiritual na kaalaman na dapat makamtan. All we need is Christ. It is Christ that is the source of all the riches that we are ever looking for. Sa kanyang pagpapatuloy, naging prangka rin siya. Naging prangka rin si Pablo. Balikan natin yung sa Colossians na mayroong halong warning, kumbaga. Sasabihin ko sana, may halong pagbabanta, pero baka may ibang maisip ninyo, parang death threat, no? Parang mayroong warning na isinisingit siya dito. Tingnan nyo yung sa verse 4. Chapter 2, verse 4, sabi niya ay, sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ninuman sa pamamagitan ng mga mapang-akit na pananalita. Ibig sabihin, kung kakausapin mo yung mga may daladalang huwad na aral, kung kakausapin mo yung mga false teachers, yung mga nagtuturo ng ibang mga espiritualidad doon sa kanilang lugar, ay mag-ingat ka rin kasi magaling silang magsalita, magaling silang magpaliwanag, very convincing, ika nga, mapapaniwala mo kasi kapag magaling magsalita ang tao, ay madali rin tayong malinlang, di ba? At yun ang kanyang babala na huwag tayong, kung tayo man ay makakarinig mula sa kanila, mayroon tayo dapat na pag-iingat na tayo hindi maligaw. Anumang nagsasabi na si Jesus kulang, ang espiritualidad ninyo kulang, kailangan natin ng supplement, may mga bagay na hindi nyo nakikita dyan sa inyong Biblia, may mga bagay na hindi na ituturo sa inyong mga pag-aaral ng Biblia, meron kami nun. Sabi doon ay mag-ingat tayo at tayo ay sinasabihan upang hindi tayo mailigaw ninuman sa pamamagitan ng mga mapang-akit na pananalita. Pero hindi lang naman warning ang kanyang sinasabi. Mayroon rin pang papuri uli sa verse 5. Sabi niya, kahit na wala ako riyan, kasama rin naman ninyo ako sa spirito. Ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Kristo. Sinasabi niya, ang nabalitaan ko, ang nakarating na sa akin na balita na iniulat ni Epapras, maayos naman ang inyong pamumuhay. Huwag niyo nang guluhin sa pamamagitan ng ibang mga kaalamang iniaalok nila. Nabalitaan ko pa naman kay Epapras na matibay naman ang inyong pananalig kay Kristo. Huwag niyo nang pahinain. Manghihina lang. Ibig sabihin, ina-acknowledge niya na may kaayusan at mayroong tibay ang kanilang pananampalataya. Pero mayroon rin siyang warning para yung kaayusan na yon ay hindi magulo. At yung tibay na yon ay hindi manghina. Ignore gusto ko, wag niyo munang pansinin na mayroong heading yan. Sa pagitan ng verse 5 at verse 6 ay mayroong heading, di ba? Ang ganap na pamumuhay kay Kristo. Ignore muna natin yan kasi hindi naman yan inilagay ni Pablo. Ayan ay tulong lang sa atin ng mga nagsasalin ng Biblia o nag-imprenta ng Biblia para magkaroon tayo ng idea kung ano yung binabasa natin. Pero sa gayon, ayaw kong mawala yung break ninyo kasi ang text natin ay hanggang verse 6 hanggang 7. Sa halip na makinig kayo sa mga mapang-akit na pananalita nila na maliligaw lamang kayo, ito ang inyong gagawin. Nasa verse 6, yamang tinanggap na ninyo si Kristo, Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa Kanya nang may pakikipag-isa sa Kanya. Tinanggap niyo siya bilang Panginoon.
di magpatuloy kayo doon. In fact, may mga salin sa Ingles na gano'n ang ginamit. Continue. Mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya. Tinanggap niyo na siya, maglakad kayo doon, walk, yung sa Ingles, o doon sa original walk, yan po yung metaphor na pamumuhay. Mamuhay kayo ayon kay Kristo. At ano yung pamumuhay na yon? Bibilisan na natin, at alas 11 na, pasensya na po, sorry. Sa madaling sabi ganito, anong itsura ng isang pamumuhay ayon kay Kristo? May 4 na participles. Sa grammar niyan ay mayroong 4 na participles. Yung una ay isinalin dito bilang magpakatatag. At ang pangalawa ay isinalig. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Yan ay mga participle na unang dalawa. Tama naman yung pagkakasalid, yung katatagan ang kailangan dyan, yung salig ay yung pundasyon ang ipinupunto dyan. Pero there is something lost in translation na sa original kasi na Griego, ang picture dyan ay ugat, rooted. Yung katatagan ay dahil rooted kayo, parang isang halaman na nakaugat kayo kay Kristo. At bilang nakaugat kay Kristo, sa Kanya rin kayo kumukuha ng sustansya, di ba? Kapag naglalagay ka ng pataba sa lupa, dinidiligan mo, lumalago rin yun kasi kung anong sinisip-sip ng mga ugat doon sa lupa, nakakarating doon sa mga sanga, sa mga dahon. At yun ang picture nun. Tumatatag yung halaman, kaya kahit mahangin nakatayo yung halaman, pero doon rin siya kumukuha ng sustansya. Pangalawa, yung isalig ay built up naman yan sa wikang Ingles o ganun rin sa Griego. Ang picture naman yan ay building. Kaya nga nagmamahalan tayo kasi tayo, ang picture ng Biblia sa atin, tayo ay mga iba't ibang bato na bumubuo sa isang templo. Sa 1 Peter chapter 2 verse 5 to 8, tayo, kapag ang iglesia binubuo ng mga bato na may spiritual house o spiritual temple, at ang pinaka-importanting bato doon, yung cornerstone ay si Kristo, pero ang lahat ng mananampalataya, bahagi ng gusaling yon. At matibay ang gusaling yon sapagkat si Kristo ang pundasyon noon. Nakapundasyon sa kay Kristo at sa mga apostol. Ituring ang ating sarili na bahagi ng isang gusali na matibay. Kasali tayo sa gusaling hindi natitinag sapagkat si Kristo ang ating saligan. Dito pa rin sa verse 7, may participle uli, magpakatibay kayo sa pananampalataya. Establish. Ito yung pundasyon na itinuro, basics na itinuro sa kanila ni Epapras. Ito ay resulta ng unang dalawa. Tayo ay nagtumitibay sa pamamagitan ng pagiging matatag natin at nakasalig tayo sa Kanya, kay Kristo, tumitibay tayo sa ating mga naituro sa atin, sapagkat ang sabi niyan na sa pananampalatayang itinuro sa inyo. Pang-4 na participle, sabi ay lagi kayong magpasalamat. O sa wikang Ingles, abounding in thanksgiving. Yan ang itsura ng isang buhay na lumalakad ayon sa Panginoon, namumuhay ayon sa Panginoon. Sa Kanya nakaugat, kaya matatag. Sa Kanya ay bahagi ng gusali, rooted. At tayo ay matibay sa mga basics, sa mga katuroang itinuro sa atin, at laging nagpapasalamat sapagkat tayo ay tumanggap ng mga malalaking pabor mula sa Panginoon. It's 11:05 at humihingi po uli ako ng dispensa sa inyo. Kailangan na po nating
magwakas. Tayo lumapit po sa Panginoon sa panalangin. Aming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo. Panginoon, salamat po sa pagbibigay mo po sa amin ng iyong salita na binasa namin at ipinaliwanag rin naman sa pandinig ng iyong mga anak, sa pandinig po ng mga taong naririto. Hayaan mo po na ang mga narinig nila po, O Diyos, ay kanilang maproses. Ito po ay magkaroon ng epekto sa kanilang buhay, O Diyos. At kung ano man ang kakulangan, kung ano man ang pagkukulang ng tagapangaral, O Diyos, punan mo ang mga ito sa pamamagitan ng pagkilos ng iyong Espiritu. Kung matutupad po nito ang layunin ng iyong salita, na kami po ay manghawak lamang kay Kristo bilang aming tanging kailangan sa aming buhay espiritual, kung yan po ang maiiwan sa puso ng bawat isa, yan nga po ay nagawa na at naganap po, Panginoon, ang layunin ng pagbibigay mo ng iyong salita sa umagang ito, Panginoon. Katagpuin mo po ang lahat at sa amin pong pamamaalam sa isa't isa ay pamamaalam lamang ng panandalian at kung ano po ang sinabi ni Pablo na bagamat siya ay malayo, ay kaisa naman sa Espiritu, naway maging totoo rin yun sa bawat isa sa amin, na manahan kami sa iisang Kristo, manahan namin kami sa isang banal na Espiritu, na dahil po sa presensya mo, ay masasabi rin po namin na sa Espiritu ay magkakasama pa rin po kami at hindi lang po sa araw ng linggo. Patuloy mo pong luwalhatiin ang sarili, patuloy ka pong mangusap sa amin, patuloy mo pong ipakita ang lahat ng kagandahan at kayamanan ng hiwagang na kay Jesus na aming tagapagligtas. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. Sige. Picture. Mag-picture mo muna tayo.